Sa kalagitnaan ng masukal na kagubatan ng Samar, kung saan ang mga punong matatayog ay parang mga anino ng mga Diyos-Diyosan, may isang kwento ng isang albularyo na kinakatakutan hindi lamang ng mga aswang, kundi pati ng mga engkanto at maligno. Siya si Kamauro, ang tagapagmana ng pinakalumang anting-anting sa buong isla, ang singsing ng liwanag. Ang anting-anting na ito ay hindi karaniwang agimat. Binubuhay nito ang mga lahi ng matatapang na albularyo na naglilingkod sa kabutihan. Nakaukit dito ang mga lihim na orasyon at nakatatak ang basbas ng mga sinaunang babaylan. Sa bawat makapangyarihang galaw ni Kamauro, ramdam ng mga aswang ang kilabot sa bawat gabing dumaan. Nabibigyan siya ng panibagong misyon, ang sugpuin ng lahi ng kadiliman sa Samar. Ngunit hindi lamang ang halimaw ang kanyang kinakalaban, bit-bit niya ang bigat ng kanyang nakaraan. Isang trahedyang nag-ugat sa parehong persa ng dilim na nais niyang burahin. Ang buwan ay nasa kabiliwgan nito noong gabing iyon, at ang hangin sa barangay binungtuhan ay parang bulong ng mga patay. Ang mga tao ay nagkukulong sa kanilang bahay, nanginginig sa takot habang umuugong ang balitang may mga aswang na muling namiminsala. Ilang alingaungaw na nagpakawala ang dumating mula sa mga karatig na baryo, mga bata, buntis at kahit mga mangingisda, basta't mahina ay naging biktima. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang matandang lalaki ang tumayo sa harap ng kanyang maliit na dampa sa gilid ng kagubatan. Si Kamauro, bit-bit ang kanyang bakunawa, isang matalim na bulo na nililok ng kanyang ninuno at ang kanyang agimat na nangingintab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito na naman tayo, bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang talim ng bulo. Kamauro! Kamauro! Sigaw ng isang babae mula sa di kalayuan. Tumatakbo ito papunta sa kanyang bahay, habol ang hininga at may dalang isang balot na kumot. May masamang nangyari. Ang anak ni Berto, si Luningning, kinuha ng aswang. Saglit na napatigil si Kamauro. Mula sa maikling kwento ng babae, nalaman niyang 5 taong gulang lang si Luningning. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, tumindig siya ng tumingin sa direksyon ng kagubatan. Oras na, aniya. Bago inilagay ang kanyang singsing sa daliri, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanyang paligid, kasabay ng pagliwanag ng kanyang anting-anting. Ang kagubatan ng Samar ay parang isang buhay na nilalang. Sa bawat hakbang ni Kamauro, naririnig niya ang mga mahihinang bulong na tila nanunuya sa kanya. Hindi mo sila kayang talunin, Mauro. Babalik ka ring duguan. Ngunit hindi ito ininda ng albularyo. Sanay na siyang labanan ng mga ganitong pwersa. Nagdasal siya ng orasyon mula sa kanyang ninuno. Ilaw ng liwanag, ako'y taklawan. Ngalang ng Diyos, ako'y patatagin. Sa kanyang paglalakbay, nahanap niyang isang maliit na kubo na tila'y tinayo lang kamakailan. Ang paligid nito ay puno ng mga buto ng hayop at tao. Sa loob ng kubo, natagpuan niyang isang tikbalang na mistulang tagapagbantay ng lugar. Ang nilalang ay matangkad, may mga mata na nagbabaga at isang katawan na puno ng mga pilat. Kamauro! Anang tikbalang habang nakangiti nang nakakatakot. Hinihintay ka na nila. Alam nilang hindi ka susuko. Hindi sumagot si Kamauro. Sa halip itinaas niya ang kanyang bulo. Tumindig ang tikbalang at humugot ng isang sibat mula sa kanyang likuran. Mabilis ang sagupaan. Parang kidlat ang bawat galaw ng tikbalang. Ngunit mas mabilis si Kamauro sa isang makapangyarihang hiwa. Napugutan niya ito ng ulo. Ngunit bago tuluyang matumbang tikbalang, nag-iwan ito ng babala. Ang kanang mga aswang, hindi mo sila matatalong ng mag-isa. Mag-ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan mo. Matapos ang laban, dinala ni Kamauro ang ulo ng tikbalang pabalik sa baryo. Ngunit sa kanyang pagbabalik, napansin niyang tahimik ang buong barangay. Wala nang ingay ng mga tao, niliwanag mula sa mga lampara.
Nasaan na sila? Tanong niya sa sarili. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, narinig niya ang tunog ng mabibigat na yapak. Sa gitna ng dilim, isang grupo ng mga halimaw ang unti-unting lumalapit. Sa unahan ng grupo ay isang babaeng may balingkinitang katawan, ngunit may mga matang kulay dugo. Ang kanyang ngiti ay puno ng panunuya. Kamauro. Ang huling albularyo ng Samar. Matagal ka na naming hinihintay. Hindi ako natatakot sa inyo, sagot ni Kamauro habang inilabas ang kanyang singsing. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam niya. Parang may mas malakas na pwersa ang nasa paligid. Napansin niya ang babae sa unahan ay hindi karaniwang aswang. Isa itong reyna ng kadiliman, ang pinuno ng buong angkan. Kung gusto mong iligtas ang mga tao sa baryong ito, kailangang manalo ka sa labanang ito. Ngunit tandaan mo, Mauro, ang bawat sugat na matatamo mo ay babalik sa iyo ng doble. Pinagmasdan ni Kamauro ang reyna ng mga aswang. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa tapang. Sa kabila ng kanyang katahimikan, naramdaman niya ang bigat ng labanang naghihintay. Ipinagkaloob sa akin ang anting-anting upang ipagtanggol ang mga taong nangangailangan. At kahit ang mismong kamatayan ay hindi makakapigil sa akin. Ang reyna ay ngumisi. Napakarami na sa inyong lahi ang nagtakang kalabanin kami. Ngunit lahat kayo bumagsak. Anong pagkakaiba sa'yo? Hindi sumagot si Kamauro. Sa halip itinaas niya ang kanyang bulo. Ang agimat niyang singsing ng liwanag ay kumislap. At mula rito ay lumabas ang isang sinag na tumama sa paligid. Tumalsik ang ilang aswang sa lakas ng enerhiya. Ngunit nananatiling nakatayo ang reyna. Kawa-awang mortal. Hindi mo naiintindihan ang aming layunin. Hindi kami mga halimaw na tulad ng iniisip mo. Kami mga tagapagnatili ng balanse. Kung walang dilim, paano mo makikilala ang liwanag? Kung ang sinasabi mong balanse ay nangangailangan ng mga instinting buhay, hindi ako papayag, sigaw ni Kamauro. Agad na sumugod ang reyna. Napakabilis ng kanyang galaw. Sa isang iglap, nasa likod na siya ni Kamauro. Ngunit ang agimat ng albularyo ay nagbigay ng proteksyon. Sa bawat atake ng reyna naglalabas ang singsing ng matinding liwanag na parang humaharang sa dilim ng kanyang kalaban. Habang naglalaban ang dalawa, unti-unting nagsulputan ng mas marami pang aswang. Ang ilan ay tumatakbo patungo sa mga bahay upang sakupin ang mga natitirang tao. Ngunit ang ilan ay pumalibot kay Kamauro upang tuluyang tapusin siya. Hindi kayo makakalapit, bulong niya habang binibigkas ang isa pang orasyon. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, dumating kayo sa liwanag at maglaho sa dilim. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng isang malakidlat na liwanag na sumiklab sa lupa. Ang mga aswang na malapit sa kanya ay sumabog, ngunit ang reyna ay nananatiling buo. Iyan ba ang lahat ng kaya mo, Kamauro? Ang iyong agimat ay hindi sapat upang tapusin ako. Sa kabila ng matinding laban, napansin ni Kamauro na tila humihina ang kanyang mga orasyon. Pakiramdam niya may kulang sa kanyang anting-anting. Hindi kumpleto ang kamangyarihan ng singsing. Anong hindi ko nalalaman? Bulong niya sa sarili. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang boses ng kanyang yumaong ama, ang naunang tagapagmana ng singsing. Mauro, tandaan mo, ang bilin ng mga ninuno. Ang liwanag ay hindi lamang sa lakas ng anting-anting. Ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa puso ng isang dalisay na layunin. Napatigil si Kamauro. Naalala niya ang mga buhay na kanyang ipinagtatanggol. Si Luningning, ang mga bata, at ang mga pamilyang umaasa sa kanyang lakas. Napagtanto niya ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bayan ng Samar. Sa sandaling iyon, ang singsing ay muling nagdingning, ngunit mas maliwanag kaysa dati.
Ang kapangyarihang ito'y sumanib sa kanyang bulo na ngayon kumikislap na parang apoy ng langit. Ngayon, tapusin na natin ito, sabi niya habang tumingin sa reyna. Ang reyna ng mga aswang ay biglang umatras. Napansin niya ang kapangyarihan ni Kamoro ay iba-iba na sa dati. "Hindi mo ako matatalo, albularyo," sigaw niya habang lumilipad pataas. Sinusubukang makalayo, ngunit bago pa siya makalipad ng lubusan, ginamit ni Kamoro ang kanyang bulo at ibinato ito. Sa bilis ng liwanag, tumama ito sa reyna at tumagos sa kanyang puso. Isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa kagubatan. Ang reyna ay bumagsak sa lupa, unti-unting naglaho sa alikabok. Ang natitirang mga aswang ay biglang nawala na parang usok, na parang ang kanilang pagkamatay ay nakatali sa buhay ng kanilang pinuno. Huminga ng malalim si Kamoro at bumagsak sa lupa. Ramdam niya ang sakit sa kanyang katawan mula sa sugat at labanan. Ngunit alam niya nagtagumpay siya. Sa pagbabalik niya sa barangay, sinalubong siya ng mga tao. Ang mga nawalang tao ay unti-unting nagbalik, malaya mula sa pangil ng mga halimaw. "Mabuhay si Kamoro!" sigaw ng isang matanda. Ngunit sa kabila ng pagbubunyi, nananatiling seryoso si Kamoro. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Maraming pwersa ng dilim ang nakakubli sa Samar, naghihintay ng pagkakataong bumangon muli. Habang nagpapahinga si Kamoro sa kanyang bahay, dumating ang isang batang lalaki. Siya ay si Ambo, ang anak ng isang mangingisda na madalas niyang tulungan noon. "Kamoro, gusto ko pong matutunan inyong sining," sabi ni Ambo, puno ng determinasyon. Napangiti si Kamoro. Alam niyang kailangan niyang ipasa ang kalaman at tagimat sa isang bagong henerasyon. Kinuha niya ang singsing at iniabot ito sa bata. Ang lakas ng isang albularyo ay nasa kanyang puso. "Tandaan mo, Ambo, ang pinakamalaking pwersa ng liwanag ay nasa layunin mo maglingkod sa iba." At sa gabing iyon, habang tumitilawak ang mga manok at unti-unting sumisikat ang araw, nagsimula ang bagong kabanata ng tagapagmana ng liwanag. Makalipas ang ilang buwan mula nang matalo ni Kamoro ang reyna ng mga aswang, ang baryo na binungtuhan ay unti-unting bumalik sa normal. Ang mga tao ay muling nagtrabaho sa bukid, namangka sa ilog at nagtipon sa simbahan tuwing linggo. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kakaibang pakiramdam si Kamoro. Ang katahimikan ito ay parang bago dumating sa isang bagyo. Bulong niya kay Ambo na ngayon kanyang tinuturuan sa sining ng pagiging albularyo. "Tay Mauro, wala na pong reyna. Hindi ba dapat tapos na ang laban?" tanong ng batang alagad habang iniensayo ang paggamit ng orasyon. "Hindi mo na unawaan, Ambo. Ang kadiliman ay parang ugat ng puno. Kapag pinutol mo ang isang sanga, may iba pang tutubo. Ang reyna ng mga aswang ay bahagi lamang ng mas malaking pwersa." Habang nagtuturo si Kamoro, napansin niyang dumilim ang kalangitan kahit tanghali pa lamang. Napuno ng malalakas na hangin ang paligid at ang kagubatan ay tila nabuhay. "Ambo, maganda ka, darating na sila." Kinabukasan, dumating ang isang estranghero sa baryo. Siya'y matangkad, nakasuot ng lumang barong Tagalog at may dalang tungkod na yari sa ginto. Ang kanyang pangalan ay Don Julian, isang mayamang ginoo na sinasabing nanggaling sa kabilang panig ng Samar. "Kamoro, narinig ko ang kwento mo," sabi ni Don Julian habang nakangiti. "Ikaw daw ang pinakamahusay na albularyo ng Samar. Ngunit ang tanong, sapat ba ang iyong lakas para harapin ang tunay na kadiliman?" Hindi nagustuhan ni Kamoro ang aura ng estranghero. Ang kanyang anting-anting ay biglang nagbigay ng babala, isang pakiramdam ng lamig sa paligid. "Anong kailangan mo rito, Don Julian?" tanong ng albularyo. "Narito ako upang ibigay sa iyo ang babala. Ang lalim ng kagubatan ng Samar ay may tinatagong lihim, isang bato na nagtataglay ng kapangyarihan ng mga sinaunang babaylan. Ngunit ang sino mang makapagmaling gumamit nito ay magdudulot ng pagkawasak sa buong isla."
Nag-alinlangan si Kamoro. Sa kabila ng pagiging maingat, alam niyang kailangang malaman ang tungkol sa sinasabing bato. Sa tulong ni Ambo, sinimulan nilang hanapin ang tinutukoy ni Don Julian. Sa kanilang paglalakbay, napunta sina Kamoro at Ambo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Dito tumambat sa kanilang isang malaking kuweba na puno ng mga ukit ng sinaunang mga babaylan. Sa gitna ng kuweba, nandun ang tinutukoy na bato, isang malakristal na bagay na kumikislap sa dilim. Ang batong itim na dilim, bulong ni Kamoro. Ngunit bago pa niya mahawakan ang bato, biglang lumitaw si Don Julian mula sa likod ng mga anino. Ang kanyang itsura ay nag-iba. Siya'y naging isang halimaw na may mahabang sungay at balat na parang binalutan ng usok. Ha 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 ha. Salamat, Kamoro. Ngayon, alam ko na kung nasaan ang bato, sabi ng nilalang habang tumawa ng malakas. Napagtanto ni Kamoro na si Don Julian ay isang engkanto, isang nilalang na matagal lang nagkukubli upang kunin ang kapangyarihan ng bato. Mabilis ang naging sagupaan. Si Ambo ay nakipaglaban gamit ang orasyong itinuro sa kanya. Ngunit napakalakas ni Don Julian. Ang engkanto ay gumagamit ng kapangyarihang kontrolin ng hangin at dilim, dahilan upang mahirapan si Kamoro. Hindi mo kayang talunin ng tulad ko, albularyo, sigaw ng halimaw. Ngunit ginamit ni Kamoro ang liwanag ng kanyang agimat upang muling buhayin ang kapangyarihan ng singsing ng liwanag. Sa tulong nito, nagawa niyang humigop ng enerhiya mula sa paligid at pinahina ang engkanto. Ikaw ang hindi makakatalo sa liwanag ng Diyos, tugin ni Kamoro bago niya ginamit ang bulo upang hiwain ang engkanto. Nang magapi si Don Julian, biglang nagbago ang bato. Naging mas maliwanag ito at isang boses ang narinig ni Kamoro. Kamoro, ang iyong misyon ay hindi pa tapos. Ang batong ito ay susi sa mas malalaking laban. Itago mo ito, huwag hayaan na mahulog ito sa maling mga kamay. Pagbalik sa baryo, napansin nilang may kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga tao'y tila nawawala at ang kalangitan ay muling dumilim. Sa kanilang paghahanap, napagtanto nilang ang baryo ay inatake ng isang bagong lahi ng halimaw, mga engkanto, aswang na pinamumunuan ang isa pang mas makapangyarihang nilalang. Ang mga nilalang na ito ay mas mabilis, mas malakas at mas matalino kaysa sa mga karaniwang aswang. At sa gitna ng kanilang hanay, lumitaw ang isang misteryosong babae na may korona ng tinik. Kamoro, ikaw ba ang tumalo sa aking kapatid? Tanong ng babae. Napagtanto ni Kamoro na ang babae ay ang nakakatandang kapatid ng reyna ng mga aswang na kanyang pinatay noon. Hindi pa tayo tapos, albularyo, aniya habang umisi. Dahil dito, napagtanto ni Mauro at ni Ambo na ang kanilang laban ay magiging mas matindi kaysa sa kanilang inaasahan. Sa muling pagsiklab ng digmaan, kailangang gamitin ni Kamoro ang lahat ng kanyang kaalaman at kapangyarihan, habang si Ambo naman ay kailangang patunayan ang kanyang sarili bilang susunod na tagapagtanggol ng Samar. Sa gitna ng pagbabadyang digmaan, sinimulan ni Kamoro ang pagsusuri sa mga nilalang na umatake sa baryo. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwan. May kakayahan silang magpalit ng anyo mula sa tao patungo sa mas malalaking halimaw na may mga pakpak at matatalas na kuko. Kamoro, ano po ang maanga ito? Tanong ni Ambo habang pinagmamasdan ng isa sa mga labi ng halimaw na napatay nila. Mga engkanto, aswang, sagot ni Kamoro. Sila'y nilikha mula sa pagsanib ng kapangyarihan ng mga engkanto at ng sumpa ng mga aswang. Mas mapanganib sila at halos hindi tinatabla ng karaniwang agimat. Itinaas ni Kamoro ang kanyang singsing ng liwanag upang pag-aralan ang labi. Napansin niyang may marka sa dibdib nito, isang ukit na parang puno ng mga ugat na nagdudugtong sa iba't ibang direksyon. Ito ang simbolo ng punong balete. Ang sentro ng kanilang kapangyarihan ay posible nasa isang malaking balete.
Kailangan nating hanapin iyon bago pa lumaganap ang kanilang sumpa sa buong Samar. Ngunit bago sila makakilos, muling umatake ang mga halimaw. Sa kalagitnaan ng labanan, biglang lumitaw ang babaeng may korona ng tinik. Ako si Reyna Celestina, kapatid ng Reyna na iyong pinaslang. Narito ako upang tapusin ang iyong pamamayaan ni Kamauro. Ang Samar ay magiging aming kaharian ng kadiliman. Sa tulong ng orasyon ni Kamauro at ng natutunan ni Ambo, nagawa nilang may taboy ang mga halimaw pabalik sa kagubatan. Ngunit alam nilang hindi ito magtatagal. Kailangan nilang hanapin ang punong baliti na pinagmumulan ng lakas ng mga halimaw. Pinuntahan nilang isang matandang ermitanyo na kilala bilang Kapidring na sinasabing may kaalaman sa lihim ng kagubatan. Kapidring, saan matatagpuan ang punong baliti na ginagamit ng mga halimaw? Tanong ni Kamauro. Hindi basta-basta matatagpuan ang punong iyon. Nakatago ito sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng tao at ang mundo ng mga engkanto. Kailangan mong mag-alin ng dugo ng isang tagapagmana ng liwanag upang mahanap ito. Napatigil si Kamauro. Alam niya mga ngahulugan ito ng pagsasakripisyo ni Ambo. Ngunit hindi siya papayag. Hindi ko ilalagay sa panganib ang aking alagad. May ibang paraan upang buksan ang lagusan. Mayroon, sagot ni Kapidring. Ngunit nangangailangan ito ng mas malakas na orasyon at lakas ng batong itim na dilim. Ngunit tandaan mo, Kamauro, ang bawat paggamit ng bato ay may kabayaran. Ang kaluluwa mo ang maaaring magbayad ng halaga nito. Sa gabing iyon, ginamit ni Kamauro ang bato upang buksan ang lagusan patungo sa mundo ng mga engkanto. Sa tulong ni Ambo, nagsagawa siya ng orasyon na humigop ng enerhiya mula sa bato. Sa gitna ng kanilang ritual, unti-unting lumitaw ang isang portal sa gitna ng kagubatan. Ambo, huwag kang bibitiw sa aking tabi, utos ni Kamauro. Ang lagusan ay nagdala sa kanila sa isang lugar na parang kagubatan, ngunit puno ng kakaibang liwanag at mga nilalang na hindi may paliwanag. Sa gitna ng lugar na ito, tumambad sa kanila ang isang dambuhalang puno ng baliti na may mga ugat na parang gumagalaw. Sa bawat ugat nito, may nakabitin sa katawan ng mga tao na parang sinisip-sip nito ang kanilang buhay. Iyan ang sentro ng kailang kapangyarihan. Kailangan nating sirain ang ugat nito upang humina ang mga engkanto at aswang, sabi ni Kamauro. Ngunit bago pa sila makalapit, lumitaw si Reyna Celestina kasama ang daang-daang halimaw. Hindi kayo makakalampas dito. Ang punong ito ay nagbibigay buhay sa aking kaharian at walang mortal ang makakasira rito. Agad na sumiklab ang labanan. Si Ambo ay gumamit ng mga orasyon upang protektahan ang sarili, habang si Kamauro ay lumaban gamit ang kanyang bulo at ang singsing ng liwanag. Ngunit tila walang katapusan ang mga halimaw. Kamauro, hindi ko na kaya, sigaw ni Ambo habang pinapalibutan ng mga halimaw. Ngunit bago pa siya maabot ng mga ito, ginamit ni Kamauro ang natitirang kapangyarihan ng batong itim upang magpalabas ng isang napakalakas na liwanag. Tumilapon ang mga halimaw, ngunit tila humina rin si Kamauro sa paggamit ng bato. Kailangan kong tapusin ito ngayon. Ginamit ni Kamauro ang huling orasyon upang patamaan ng liwanag ang ugat ng punong baliti. Ang puno nagsimulang manginig at unti-unting bumagsak. Habang bumabagsak ang puno, si Reyna Celestina ay sumigaw ng galit. Hindi mo ako maaaring talunin. Ako ang tagapagmana ng dilim. Ngunit bago siya makalapit kay Kamauro, sumugod si Ambo at ginamit ang kanyang bulo upang tamaan ang Reyna. Ako ang susunod na tagapagtanggol ng liwanag, sigaw ni Ambo. Sa huling sandali, nagawa nilang talunin si Celestina at ang kanyang hukbo. Ang lagusan ay nagsara at bumalik sila sa baryo. Bagamat sugatan, nanatiling buhay si Kamauro at si Ambo.
Alam nilang ito'y simula pa lamang ng mas malaking laban, ngunit ang liwanag ng kanilang layunin ay patuloy na nagbibigay lakas sa kanila. Pagkatapos ng labanan ng punong balete, bumalik sina Kamoro at Ambo sa baryo ng Binungtuhan. Sa kabila ng tagumpay, ramdam nilang hindi pa tapos ang digmaan. Isang gabi habang nagpapahinga si Kamoro, narinig niya ang tinig mula sa kanyang agimat. "Mauro, ang iyong panahon bilang tagapagtanggol ay malapit nang magwakas. Ang mga puwersa ng dilim ay muling babangon, mas malakas at mas matindi kaysa dati. Ang oras ay darating na kailangan mong ipasa ang kapangyarihan." Natigilan si Kamoro. Alam niyang hindi siya maaaring maging tagapagtanggol magpakailanman, ngunit mabigat sa kanyang kalooban na ipinapaubaya ang responsibilidad sa isang batang tulad ni Ambo. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang alagad. "Ambo, alam kong bata ka pa, ngunit ang misyon ng isang tagapagtanggol ay hindi pumipili ng edad. Sa susunod na digmaan, maaaring ikaw na ang magdadala ng liwanag." "Tay Mauro, hindi ko po alam kung kaya ko," sagot ni Ambo, halatang kinakabahan. Walang nakakalamang agad sa simula, ngunit ang puso mo ang magbibigay ng lakas para ipagpatuloy ang laban, paliwanag ni Kamoro. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagpapakita ang senyalis ang paparating na dilim. Sa kagubatan, natagpuan ng mga tao ang mga bangkay ng hayop na tuyo na parang sinipsip ang dugo. Sa ilog, ang tubig ay naging kulay dugo at may mga naririnig na may hinang iyak tuwing gabi. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwang mga aswang, sabi ni Kamoro habang sinusuri ang mga labi ng hayop. May mas malalim na persa ng kadiliman na nagkukubli. Nang gabi ring iyon, nagpakita sa kanya ang espiritu ng kanyang ama, ang dating tagapagmana ng singsing. "Mauro, ang dilim na paparating ay hindi lamang gawa ng mga aswang at engkanto. Ang kanilang pinuno, si Haring Itim, ay nagising na. Siya ang pinakamalakas sa lahat ng nilalang ng dilim." Si Haring Itim ay isang halimo na matagal nang kinakatakutan ng mga albularyo. Siya ang pinagmulan ng lahat ng sumpa sa Samar, ang unang engkanto na nagpasimula ng lahi ng mga aswang. Ang kanyang layunin ay sirain ang balanse ng liwanag at dilim. Kapag nangyari iyon, maghahari ang kadiliman sa buong mundo, babala ng espiritu. Habang naghahanda si Kamoro, sinimulan niyang sanayin si Ambo sa mas mataas na antas ng mga orasyon at paggamit ng agimat. "Ambo, ang susi sa paglaban kay Haring Itim ay hindi lakas kundi ang pagiging matalino sa paggamit ng anting-anting at kaalaman," paliwanag niya. Sa kanilang pag-iinsayo, natutunan ni Ambo ang lihim na orasyon ng tatlong liwanag. Ito ay isang makapangyarihang panalangin na nagbibigay ng proteksyon at lakas laban sa pinakamalakas na nilalang. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagsasanay, muling umatake ang mga nilalang ng dilim. Sa pagkakataong ito, sila'y pinamumunuan ng tatlong general ni Haring Itim. Si Malukso, isang halimo na napakabilis at kayang umatake ng hindi nakikita. Si Matikas, isang dambuhalang halimo na may malakas na 10 tao. Si Marikit, isang engkanto na gumagamit ng kagandahan upang kontrolin ang isipan ng kanyang mga biktima. "Ito na ang simula ng digmaan," sabi ni Kamoro. Sa gitna ng gabi, biglang inatake ng mga halimaw ang baryo. Sa unang pagkakataon, tumayo si Ambo bilang tagapagtanggol habang si Kamoro ay gumagamit ng kanyang natitirang lakas upang itaboy ang mga general. Habang nakikipaglabang kay Malukso, halos hindi matamaan ni Ambo ang mabilis na halimaw, ngunit naaalala niya ang orasyong itinuro ni Kamoro. "Liwanag ng Diyos, gabayan mo ang aking mga mata." Sa panalangin na gawang makita ni Ambo ang bawat galaw ng halimaw, sa isang mabilis na hiwa gamit ang kanyang bulo, napaslang na si Malukso. Samantala,
Si Kamoro ay nakipagsagupan kay Matikas. Kahit matanda na, ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas upang mapabagsak ang dambuhalang halimaw. Ngunit sa laban ng iyon, malubha siyang nasugatan. Si Marikit naman ay muntik nang makontrol ng mga tao sa baryo gamit ang kanyang kagandahan. Ngunit ginamit ni Ambo ang orasyon upang sirain ang kanyang ilusyon at tuluyang talunin siya. Pagkatapos ang labanan, humina ng husto si Kamoro. Alam nang hindi niya kayang harapin si Haring Itim. Ambo, panahon na upang ikaw nang maging ganap na tagapagmana, sabi ni Kamoro habang iniabot ang singsing ng liwanag. Gamitin mo ito upang tapusin ang sumpa ng dilim. Tay Maoro, hindi ko pa kaya kung wala kayo, sagot ni Ambo habang umiiyak. Kaya mo, Ambo. Ikaw ang pag-asa ng Samar. Ang liwanag ay laging nasa puso ng mga dalisay na layunin. Sa gabing iyon, sa huling panalangin ni Kamoro, tuluyang lumapit ang kapangyarihan ng singsing kay Ambo. Sa kabila ng pagpanaw ni Kamoro, nagbigay ito ng mas malaking lakas kay Ambo upang harapin ang huling laban. Sa huling bahagi ng kwento, humarap si Ambo kay Haring Itim na pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng Samar. Sa bawat atake ng Haring Itim, ginamit ni Ambo ang kanyang lakas at karunungan upang labanan ang halimaw. Sa tulong ng singsing ng liwanag at ang orasyon ng tatlong liwanag, nagawa niyang itaboy ang dilim at muling maibalik ang balanse sa isla. Bagamat matindi ang laban, nanalo si Ambo sa wakas. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay ng liwanag, hindi lamang sa Samar kundi sa lahat ng mga bayan na nagdudurusa sa dilim. Ngunit alam niya ang kanyang tungkulin bilang tagapagmana ay hindi natatapos. Ang liwanag ay hindi maghahari kung wala ng tapang ng isang puso. Bulong niya habang nakatingin sa paglubog ng araw.